Annyeong guys! Welcome again to another A Day in the Life as a Filipino private chef here in Korea. So bali ito nga pala yung mga ginawa ko today. So pag start ko nga ng 10 AM, ito yung ginawa ko. Ang tawag dito is makrut. Gawa to sa semolina. Isa to sa mga sweets na lagi kong hinahanda. So bali gagawa ko ng mga 100 pieces muna for today. Napakasarap din ito at yung feeling niya sa loob is yung in-steam na dates tapos may sesame seed. Pagkatapos ko nga maprito yan, binababad ko yan sa honey at ayan na. And then mag-lunch na at ihanda ko na yung lunch ng aking amo. Dalawa nga pala sila ngayon today. So bali maghahanda ako ng burger today pero shrimp burger yung gagawin natin. Chinap ko lang yung hipon dito na parang giniling na naglagay ako ng Cajun spice, cornstarch and itlog. Parang yung style na nagagawa tayo ng siomai ganun. Bali i-shape ko lang siya ng parang burger patty. And then pagugulungin ko siya sa breadcrumbs. And then i-fry ko siya sa medyo maraming oil. Pero hindi naman siya deep fried. Madali lang din maluto to kasi hipon nga lang. And then yan ang perfect ng kulay, diba? And then syempre kapares niyan french fries. Yung gamit ko dito is yung fresh na potato. Piniprito ko lang yan hanggang sa lumambot and then i-double fry ko na siya. Dahil shrimp patty to, ang sarap nitong kapares ng tartar sauce. At yan na nga yung pinalaman natin sa burger natin. And then lagay lang tayo ng mga essentials like cheese, tomato, lettuce, paprika, onion, and pickle. Ito nga palang bun natin ginawa ko lang din yan. Next time papakita ko sa inyo kung paano ginawa yan. And then yan na yung lunch nila for today. Para naman sa lunch ko gagawa ko nitong Ilocos Empanadas. So bali ang ginagawa ko dito mini Ilocos Empanadas. Kasi ito lang yung tira doon sa ginawa kong YouTube videos na how to make Ilocos Empanada. Syempre kung gusto nyo mapanood yan at kung gusto nyo ng recipe nyan, punta lang kayo sa YouTube ko para sa complete details. At dahil mini nga lang to, pinagsama ko na yung ating feeling na papaya, munggo at longganisa, pati hard-boiled egg. So tara, tikman na natin. Grabe, pumuputok sa crispy, di ba? And then para sa merienda naman nila, nag-request yung amo ko ng tiramisu. Kaya naman ito gumawa ako ng pistachio tiramisu. Hindi ko na na-videoan yung step by step kasi nagmamadali ako. Kasi nag-crave ako nitong trending na ube latte dito sa Korea. At ito nga bumaba muna ako saglit, nag-break ako. At para lang matikman itong ube latte na to. Grabe, super sarap niya. At talagang ube ng ube ang lasa. Dito nga pala to sa cafe na Dessert 39. And then back to work na ulit. Para sa kanilang dinner naman gumagawa ko nitong beef skewers tortilla. Bali means meat to na parang burger tapos pinatong-patungan ko ng mga tortilla at iniwan ng square na maliliit. Niluto ko lang yan sa air fryer kasi tamad na ako mag-uling. Tapos tinorch ko lang siya para sa smoky flavor niya. Tapos paparisan ko lang nga nitong in-slice ko na maninipis na potato. Parang french fries din sa pero maninipis. And then rice lang ulit kasi nag-request sila ng kanin. As usual, full course pa rin yan with salad and soups and main and dessert. And 6pm na nga kaya ito, uwian na naman. And then while on the way home, tumawag yung asawa ko at nanggayang kumain kami sa labas. Palagi talaga kami kumakain sa labas. Siguro mga 3 times a week, ganun. At nagpunta nga kami dito sa may Yangkochi Jeep. Bali barbecue lamb skewers nga pala yung mga yan. Syempre with Korean side dishes. Kaya kung mahilig kayo sa mga barbecue style na ganito, dapat mapuntahan niya itong Yangkochi Jeep. Lalo na kung nagtutour ka sa Korea, mas visit place yung mga ganito. Thank you for watching and see you on my next video. Annyeong!